Kumusta mga ka-Darkside? Magandang araw sa inyong lahat. Sa topic natin ngayon, puntahan naman natin ang Mesopotamia or Babylon na sa ngayon ay tinatawag na Iraq. Sa gitna ng nagbabagang disyerto ng Iraq, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. May isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang bundok na kulay berde at isang kagubatan na tila lumulutang sa hangin, kung saan ang mga talon ay bumabagsak mula sa langit patungo sa tuyong lupa. Ito ang Hanging Gardens of Babylon, isa sa 7 wonders of the ancient world, pero ito ang nakakakilabot na katotohanan. Sa lahat ng 7 kababalaghan ng sinaunang mundo, ito lang ang tanging hindi pa natatagpuan ng mga arkeologo. Para itong isang multo sa kasaysayan. Ngayong araw, huhukayan natin ang katotohanan. Paano ito itinayo at para kanino ito? At ang pinakamahalagang tanong, totoo ba talaga ito o isa lang itong napakalaking kasinungalingan? Ang kwento ay nagsimula sa isang pangako. Si King Nebuchadnezzar II, ang pinakamapangyarihang hari ng Babylon, ay nagpakasal sa isang prinsesa mula sa Media na pangalan ay si Amytis. Pero may problema. Si Amytis ay lumaki sa luntiang kabundukan ng Persia. Pagdating niya sa Babylon, ang nakita lang niya ay alikabok, init at patag na lupa. Sinasabing gabi-gabing umiiyak ang reyna dahil sa pangungulila sa kanyang bayan. Kaya naman, gumawa ang hari ng isang desisyong babago sa kasaysayan ng inhenyeriya. Sinabi niya sa kanyang mga arkitekto, gawan niyo ako ng bundok sa gitna ng syudad. Gusto kong makakita ang reyna ng gubat sa bintana ng kanyang palasyo. Pero paano mo gagawing gubat ang isang disyerto? Dito pumasok ang henyo ng mga Babylonian. Hindi sila gumamit ng simpleng lupa. Gumawa sila ng mga higanting baitang na gawa sa bato, na kailangang iangkat pa mula sa malalayong bundok. Alam nila na kung didiligan ang mga halaman, mabubulok ang gusali. Kaya gumawa sila ng ancient sandwich. Isang layer ng tambo na may alkitran, 2 patong ng laryo, at ang pinaka-importante, isang makapal na plaka ng tingga o lid. Ito ang nagsilbing higanting waterproof basin para sa matabang lupa. At ang pinaka-imposibleng bahagi ay ang tubig. Paano nila napaakyat ang tubig mula sa ilog Euphrates hanggang sa tuktok ng isang 80 talampakang gusali? Gumamit sila ng mga mekanismong noon lang nakita ng tao. Mga chain pumps na walang tigil sa pag-ikot 24/7. Ang Hanging Gardens ay hindi lang isang hardin. Ito ay isang higanting makina. Pero dito tayo magtataka. Ang Babylon ay mahilig maglista ng kanilang mga tagumpay. May mga tabletang luwad or clay tablets na naglalarawan ng bawat pader at bawat templo sa syudad. Pero wala ni isang salita tungkol sa Hanging Gardens. Bakit walang nahanap na kahit anong bakas sa Babylon? Noong 2013, isang expert mula sa Oxford, si Dr. Stephanie Dalley, ang naglabas ng isang bombang teorya. At sabi niya, maling lugar ang hinahanapan niyo. Ang Hanging Gardens daw ay hindi itinayo sa Babylon, kundi sa Nineveh, ang kabisera ng kanilang mortal na kaaway, ang mga Assyrian. Anuman ang katotohanan sa Babylon man o sa Nineveh, ang Hanging Gardens ay nananatiling simbolo ng kapangyarihan ng tao laban sa kalikasan. Pinatunayan nito na dahil sa pag-ibig, kayang gawing paraiso ang isang impyerno. Pag-usapan natin ang logistics. Ang Babylon ay isang syudad ng putik at laryo, pero ang Hanging Gardens, kailangan nito ng bato para hindi gumuho sa bigat ng mga puno.
Ang problema, ang pinakamalapit na quarry ng bato ay daan-daang kilometro ang layo sa Hilaga. Isipin mo ang hirap. Libu-libong mga manggagawa ang humila sa mga dambuhalang tipak ng limestone at alabaster. Isinakay ito sa mga balsa sa gitna ng rumaragasang ilog Euphrates at bawat bato ay kailangang iangat gamit ang mga pulley at lever system na yari lamang sa matitibay na lubid at kahoy. Ito ay hindi lang basta paggawa ng garden. Ito ay isang industrial project na nagpahirap sa ekonomiya ng isang imperyo. Hindi lang basta damo ang itinanim dito. Sinasabing nagpadala si Nebukadnezar ng mga sundalo sa malalayong lupain para lang maghukay ng mga puno, kasama ang kanilang mga ugat at lupa para dalhin sa Babylon. Nagtanim sila ng mga matatayog na cedar of Lebanon at mga mababangong juniper at mga punong nagbubunga ng paboritong prutas ng rena. Pero ito ang sikreto ng kanilang mga hardinero. Upang mabuhay ang mga ito sa 45 degrees Celsius na init ng Iraq, kailangang laging basa ang hangin. Ang mga talon o waterfalls sa bawat palapag ay hindi lang pandisenyo. Ito ay nagsilbing evaporative cooling system na nagpapababa ng temperature sa loob ng garden ng hanggang 10 grado. Dito tayo mas mamamangha sa kanilang engineering. Sinasabi sa mga lumang document na gumamit sila ng mga kagamitang bakal para itulak ang tubig. Maraming expert ang naniniwala na ito ang kauna-unahang paggamit ng screw pump. Isipin mo, isang higanteng tornilyo na gawa sa tanso at kahoy. Habang iniikot ito, ang tubig ay parang sumasayaw na umaakyat pa itaas. Ang technology ito ay kinilala lang sa kasaysayan dahil kay Archimedes pagkalipas ng 300 taon, pero posible kayang ang mga Babylonian engineers ang tunay na nauna? At kung totoo ito, saan na napunta ang mga makinang ito? Posible bang tinunaw ang mga tanso nito para gawing armas sa mga sumunod na digmaan? Bumalik tayo sa teorya ni Dr. Stephanie Dalley. Bakit niya nasabing nasa Nineveh ang garden? Dahil sa Nineveh, may nahanap silang isang aqueduct, isang tulay para sa tubig. Ito ay gawa sa 2 milyong bloke ng bato. May nakasulat pa sa pader ni King Sennacherib at nagpapatayo ako ng isang hardin na kasing ganda ng bundok Amanos kung saan ang lahat ng klase ng halaman ay nagmula. Ang Nineveh ay may technology, may evidence at may lokasyon. Posible bang ang Hanging Gardens of Babylon ay isang pagkakamali lang sa pagsasali ng mga Griyogong historiador na ang tinutukoy nilang Babylon ay ang Nineveh pala? Sa huli, marahil ang Hanging Gardens ay hindi lang isang pisikal na lugar. Ito ay isang paalala na ang tao, gaano man kalupit ang paligid, ay lagi maghahanap ng paraan para lumikha ng kagandahan. Isang obra maestra na ginawa para sa pag-ibig na ngayoy nabauna sa limot ng kasaysayan. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka bang nabaon lang ito sa ilalim ng lupa o isa lang itong magandang kwento na pinalaki ng panahon? I-comment ang iyong teorya sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito na history, huwag kalimutang mag-subscribe at hanggang sa susunod na paghukay natin sa lihim ng mundo. Maraming salamat.